Yo, what's up, my man? Yo, it's your boy Don B na naman nga pala to, no? I'm back! Hey! Binago natin kung saan tayo mag-start ng video, no? Makikita nyo kung bakit dito ako nag-start ng video. At para naman din maiba ang ating view kapag nag-start tayo ng vlog. Kaya, halika! Pag-usapan natin kung ano ang mga aayawan nyo dito sa Honda Click 160 kapag binili nyo na ito, no? Tayo lang natin yung stoplight tsaka tayo mag-start ng vlog natin. Simulan na natin to, no? Nahin na nga muna natin is yung rear shock muna. Yung rear shock, aayawan mo to mga idol kapag binili mo or matagal mo nang ginagamit itong Honda Click 160. Kahit naman sa unang gamit mo pa lang is aayawan mo na siya dahil sobrang tagtag. Kumbaga pagka sa naka-high speed ka tapos may biglang lubak, para kang titilapon, parang ano, may auto eject. Parang may auto eject yung motor mo. Parang bigla niya ititilapon na lang. Pero pwedeng palitan. Ang maganda diyan. Pwede mo siyang palitan. Madaming available na pwedeng ipalit na rear shock para dito sa Honda Click 160. Pero ako, ang napupusuan ko na ilalagay ko ditong rear shock is yung race power. Kaso baka next week or abangan nyo lang, magpapalit tayo ng rear shock dahil iniinda ko talaga yung tigas ng rear shock na to. Kumbaga, mabilis yung ano niya yung rebound. Hindi siya matigas mabilis lang bumalik. Ito, pangalawa na siguradong aayawan niya rin talaga is yung front shock niya. Halos same lang din sila nung nasa rear shock, na nailagutok naman to itong sa front shock. Tapos napakabilis din yung bumalik. Kaya ginagawa talaga ng iba dyan is i-repack na lang o kaya dadagdagan na lang ng langis. Pero ako ipaparepack ko to, itong front shock ko na to. Kahit ano sing gawin ko na bawas na hangin ng gulong. Kasi nag-try na rin ako mag 17 na hangin sa harap tapos 20 lang yung likod. Napakatagtag pa rin talaga At saka ang sakit sa katawan kasi pagka matagtag yung motor mo. Tipon to mga simpleng lubak lang ang tagtag niya. Kaya pagka nag-long ride kayo, masakit talaga yung katawan mo. Tulad nung Marilaki kami. Ang hangin ko lang nun, 17 tsaka 20. Kaya medyo, hindi ako masyadong natagtag. Tulad niyan. Ito mo yun. Yung ganun na biglang bagsak. Gusto ko yung truck ko sa likod. Nakakatakot. Grabe yun. Ano kung bigla akong pumreno dun? Yun na nga, mabalik tayo dun, sa shock nitong Honda Click 160. Yung mga ganung issue naman, simple lang yun. Napaka-simpleng issue lang nun. Kung hindi ka naman maarte at kung gusto papalitan mo rin naman yan, yung shocks na yan, okay na okay pa rin. Siya, papalitan ko to. Pupormahan natin to. Naghintay lang. Tamang panahon. Alam niyo naman, pagka ganyan is ang hirap din mag-budget. So, gusto kong palitan talaga itong rear shock nito tsaka yung parapak yung front shock. Kasi kaya hindi ko rin ito napalitan kasi inuna ko muna yung natin, yung quality ba ng video natin tsaka ng audio. Kaya hindi ko pa masyadong nasisetapan itong Honda Click natin para maipakita ko sana sa inyo, no? Kasi gusto ko muna gumanda yung quality ng video natin para hindi naman masakit sa mata panoorin yung mga vlog. Kasi yung una, ang pangit ng quality ng video natin, yung pangit panoorin. Baga kahit ako napapangitan, kahit habang ini-edit ko siya, napakapangit talaga. Sa totoo lang. Kaya ngayon medyo nag-upgrade tayo, no? Ganito na tayo, Insta360 para may view na ako nakikita ko, tsaka may view rin na nakikita nyo ako. Ayun nga, balik tayo dun sa shock. Ayun nga, ang napupusuan ko na ipalit dito is yung Race Power King. Kasi, ayun nga nakikita kong halos madalas na ginagamit ngayon. Tsaka, nakita ko ang ganda ng play nung nung Race Power niya, fully adjustable, diba? May adjust ng rebound, ng compression. Kaya, yun yung kaso na yun, nabigil yata yun. Ayun nga, diba? May adjust ng rebound, may adjust ng compression. Napaka-kompleto. Ako kasi,
Lagi rin ako may OBR. Sa ngayon lang wala dahil buntis nga yung misis ko. Kaya wala akong OBR madalas ngayon pag nag-ride. Pero ayun ang gagawin ko setup. Yung may pang OBR. Kaya gusto ko yung fully adjustable. Para kung sakali na wala akong OBR, ma-adjust ko siya. Yung sa harap naman, ano ko na lang yan, paparepack ko na lang ng pang may OBR. Pang daily, pang long ride. Saka babawasan ko to ng siguro mga 1 inch. Lalower ko ng 1 inch yung harap. Ayan, maalis na nga tayo sa shock. Ito naman yung pangatlong ayawan nyo dito is yung dragging. Kung yan, mapapansin nyo sa video na mabibrate na yung camera. Nakikita nyo sa yung Insta360, diba? Diyan sa video na yan. Mabibrate nung Insta360. Ibig sabihin yan, bumabibrate na yan sa motor. Dragging na siya. Simula sa pool pa naman, nung pagkabili ko nito, dragging na talaga siya. Napaka-vibrate niya na. Lalo na ngayon, magano na siya, magpo 4,000 kilometers na. Ayan magpo 4,000 kilometers na siya. 3,636 na yung odo nito ngayon. Kaya halos mabibrake na to. Papalinis na natin yan. Palitan natin ng bola siguro. Tsaka lumalamya na siya. Nararamdaman ko na yung lamya ng motor. Nararamdaman mo naman yan pagka dragging na talaga. Pero ayun nga rin dyan, maganda doon. Yung dragging na yun, yung vibrate na yan is magagawan ng paraan yan. Lahat naman ng aayawan mo dito, magagawan ng paraan. Pero kung ayaw mo talaga ng gumastos na, gusto mo yung stock ka na lang is, yun na lang. Siguro mahirapan ka makahanap kasi halos lahat din ng motor talaga, kahit stock, lahat ng stock is meron talagang hindi perfect. Meron talaga ikaw makikitang di kaaya-aya sa kanya. Kaya nga, sabi nga nung iba, wala naman perfectong motor. Kaya nga sila upgrade ng upgrade. Kaya nga nagkakaroon ng mga aftermarket na pyesa. Dahil sila ang gumagawa para mo-perfect yung motor mo. Pero kung yung sa dragging na yan naman, kasi normal lang yan nagkaka-dragging talaga tong mga scooter. Kahit isang motor, magda-dragging yan. Lalo kung hindi ka nagpapalit na CVT, dragging talaga yan. Ito pa, yung last na aayawan mo dito is yung brake. Matagal ko na sinasabi to, yung brake. Pero, adjust mo yan. Diba? Sabi ko sa inyo lahat ng aayawan mo dito is may paraan. Yun naman, upgrade lang din, adjust lang. Yung akin, diba dati, ayaw. Ang hirap pigilan kasi. Nahihirapan akong pigilan tong kulik dati. Pero, sa tumatagal din na gamit mo siya is, makakasanayan mo na rin. Malalaman masasanay ka din kung paano ka pumreno. Kasi mahirap din naman yung scooter is, wala naman tong ABS. Yan. Tuloy yun, diba? Katulad nyo, nakakabiglang preno ako. Kasi, alam ko na siya alam ko na siyang kontrolin. Tsaka sanay na ako sa kanya. Adjust lang to. Tamang adjust lang. Tsaka mabibrake. Break in lang din. Nung na-break in ko lang din yung preno nito, yun mas kumapit-kapit na siya. Hindi tulad talaga dati. Pag bago kasi talaga, siguro ganun. Pagka bago-bago, ang hirap din talaga i-preno. Kahit naman yung aero, ang hirap pigilan din yun. Lalo na pag tumatakbo ka na 100, hindi mo agad-agad mapapahinto yan. Dahil nga, naka-drum brake lang din to Diba? Makikita nyo yan sa video is, naka-drum brake lang siya. Hindi naman to naka-dual disc brake. Maganda sana kung nilabas din nila dito yung ABS version nito. Tapos, yung dual shock, tsaka dual disc nga, tapos dual shock, tapos naka-ABS. Maganda sana kung nilabas nila dito yung version na yun. Kaso hindi nailabas dito sa Pilipinas. Sayang ganda sana ng click. Tsaka ito, dagdag ko lang din. Maririnig nyo, paparinig ko lang sa inyo. Yung panggilid, maingay diba? Kailangan lang yun, linisin lang yun. Kaya palit ng panggilid. Lang ang paraan dyan. Madali lang yan. Kasi yung iba nangangamba dyan kung bakit daw ganun na iinong panggilid nila. Ganoon naman talaga. Iingat yan, lalo na pag madumi na talaga yung panggilid. Tsaka yung sa kulan, okay na yung kulan. Huwag kasi kayo nag-check sa kulan ng huwag nyo check yung kulan pag malamig yung makina. I-check nyo yan pag mainit. Bawal long ride kayo. Tapos pagka yung kulan nyo is hindi naman nadadagdagan. Kasi umiikot yan Dadaan mo yan pagka mainit yung makina mo.
dadagdagan yan eh. Kasi iikot yung coolant na yan. Kasi, tsaka yung kasa, hindi kasi talaga nila pinupuno yan. Halos kalahati lang. Pagpa first change oil mo, padagdagan mo na. Padagdagan mo na lang sa kanila yan. Siguro bumili ng coolant na malaki. Ilang beses mo na rin magagamit yun. Ako meron ako yung coolant eh. Yung malaki. Ilang beses ko na nagagamit yun. Nagamit na nga rin sa ibang motor yun. Hanggang ngayon meron pa. Magkano lang nga yun? 300, 400, mga ganun lang. Kaya okay lang. Wag lang may tagas yung coolant mo ha. Kasi kung may tagas talaga, ayan. Pag hindi yan nagdadagdag pag mainit, ibig sabihin yan, hindi nagsisirculate yung coolant mo. Kaya makikita mo naman yan kung may tagas. Kung mahalo sa langis. Is pag nag-change oil ka, makikita mo yung kulay ng langis mo. Kulay kape. Pag ganun ang nangyari sa langis mo, ayun, sigurado yun. Kaya ako madalas chine-check ko din yung langis ko talaga eh. Kung mahalo ba siya o hindi. At yun mga idol, ilang naman yung mga bagay na alam ko na aayawan nyo dito sa Honda Click 160 kapag nabili nyo na. Pero lahat ng aayawan nyo na yan is may solusyon. May paraan para mapaganda yung motor natin, yung Honda Click. Kaya maraming salamat sa mga bago na subscriber ko dyan, no? Maraming salamat din sa iyo, idol. Nakalimutan ko yung pangalan. Siguro ipa-flash ko na lang dito sa screen, no? Yung mga ganyang comment is na-appreciate ko yan. Kaya mas lalo akong ginaganahan gumawa ng video dahil sa mga comment nyo na ganyan. Kaya mga idol, maraming salamat. At kung ikaw napadaan ka lang dito sa channel ko, hit mo na yung subscribe button at ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa video natin. Babush!